Yan, nandito tayo sa area ng Sagingan. Ito yung pinakadulo, boundary ng saging. Kasi yung kabila niyan, yung puro coconut na yan, oh, wala nang saging dun. Ayun, puro coconut. Ito lang saging, boundary na yan. Pero lupa pa rin ni Pastor yan, oh. Ayan, makikita nyo, oh, puro ano yan, kardaba o yung saba. Ayan. Tapos yung mataas na yan, pag pumunta ka dyan, yung pababa niyan, andyan naman yung dating gulayan ni Pastor na hindi siya nagtanim ngayong taon na to. Ayun, dami. Ayan, oh, paakyat. Tapos papunta yan doon sa kalsada. Ito pa yung mga saging niya, oh. Itong maliliit na to, ito yung mga last na tinanim niya. Dito sa area na to. Kasi marami siyang area ng sagingan. Pero itong area nito, ito yung huli na tinaniman niya. Kaya kung mapansin ninyo, maliliit yung saging, oh. Ngayon pa lang nag-uumpisa mag-ano yan. Kasi buti nga umulan ng Biyernes, Sabado. Tapos kagabi umulan na naman. Gabi lang, pero malaking bagay. Kaya mapapansin, pakita ko sa inyo yung dahon, medyo basa pa yung dahon, oh. Ayun, may bakas pa ng tubig, oh, ng ulan. Tapos makita nyo dito, ayan, oh, maraming bunot ng coconut. Pag nagkokopra sila, nag-harvest, yan, inaalis nila yung bunot para madaling hakutin, mas magaan. Ayan yung mga puno, oh. Yun yung puno, daming bunga, oh. Yun po, ito, kulay orange yung bunga niya. Ayan, oh. Tapos ang daming bunot. Para mas mabilis kasi, ang paghakot nila sa coconut, sa bunga, alisin yung bunot, iniiwan dito. Ito, hindi na inaabot ng pagsunog kasi nabasa na ng ulan, no? Inyo, may tubig yung mga bao. Umulan kasi kagabi, kaya medyo basa ang lupa. Pabor yan dito sa mga saging ni Pastor. Ayan. Ito naman, ibang area to ng saging. Ito yung isa kanina, oh. Yan. Ibang area yan. Tapos ito, ibang area din to. Tignan nyo. Puro sagingan din, pero may nakahalo pa rin coconut. Kasi kung tutusin, dapat to puro coconut dito. Kaya lang, ang naging kon kasi ni Pastor, ang coconut, 10 to 12 years bago mo pakinabangan. Samantalang ang saging, 1.5 year, makaharvest ka na, may pera ka na. Matagal ang coconut, kaya lang pang matagalan din. Taon ang binibilang sa coconut. Pakita ko sa inyo gaano karami, ano. Ayan, makikita nyo, oh, hilera ng saging. Hanggang doon yan. Yung mga 500 meters pa yan. Pababa pa yan. Puro sagingan yan. Ayan, oh. Tapos eto naman, yan, pababa din yan. Hanggang doon sa malalim, yung sapa-sapa dyan. Puro saging din yan. Ano din yan, kardaba. Etong lugar na to, yan ang ospital. Hindi lang natin makita kasi natatakpan ng mga puno. Pero yung kabila niyan, hospital yan. Yung pwesto ng hospital, part yan ng lupa nila, Pastor. Pero dinonate nila sa provincial government kasi naghanap ng pwesto yung provincial government para tayo ng hospital dito sa Manukan. Ang ginawa nila Pastor, nag-donate sila ng portion ng lupa para tayo ng hospital. Ayan ang update dito sa kuwan ni Pastor. Ano, pakaraming saging, grabe. Imagine mo kung lahat yan magbunga, sabay-sabay. Ang laking pera niyan. Sa ngayon, nag-harvest si Pastor every week. Twice a week ata siya kung mag-harvest. Kasi ang puno ng saging, kahit gano'ng karami, hindi naman sabay-sabay nagbubunga yan. Ang pag-harvest mo, hindi rin sabay-sabay. May mauuna, may mauhuli. Ganyan ang kuwan ng saging. Kahit naman sa ibang gulay, ganyan din ang nangyayari. Hindi sabay-sabay ang harvest ng mga gulay. Ayan, no? Medyo gumanda ang dahon ng saging kasi umulan ng Biyernes, Sabado, tas kagabi umulan na naman. No? Medyo umangat ang dahon ng mga saging, oh. Nakahigop sila ng tubig. Pakita ko sa inyo yung pagputol. Ayan, tumama na. Iyon. Ang laki ng bulig, oh. Ang bigat niyan.